Balikan natin ang press conference ni incoming President Rodrigo Duterte kaninang madaling araw. Uunahin daw niya ang interes ng bansa bago ang kanyang mga kaibigan at hindi raw niya hahayaang makulayan ng kanyang mga kaibigan ang mga desisyon niya sa gobyerno. Ang mainit na balita, hatid ni Ian Cruz. Let it be very clear. My friendship ends where the interest of my country begins. Ito ang binigyang diin ni incoming President Rodrigo Duterte sa kanyang press conference kaninang madaling araw sa Davao City. Sa gitna ito ng mga ulat na may ilang nagtatampo dahil di pa niya nabibigyan ng atensyon. Isa sa mga napaulat na nagtatampo ang spiritual advisor ni Duterte na si Pastor Apollo Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Hinanakit ng kampo ni Kibuloy, hindi na raw sila kinonsulta ni Duterte matapos siyang manalo sa eleksyon. I would as much as possible make you happy if you're my friend, but I will not allow anybody to color my choices and decisions in government. From now on, it is always the interest of the people of the Republic of the Philippines that counts. Period. Kwento ni Duterte, nagpahinga siya ng ilang araw matapos ang eleksyon pero sinikap naman daw niyang harapin ang lahat ng bisita. May pagkakataon pang halos magdamag siyang nakipagpulong sa iba't ibang grupo at personalidad. Sa ngayon, hindi pa raw sila nakakapag-usap ni Kibuloy. Pero alam naman daw niyang hindi naman si Kibuloy mismo ang nagbigay ng pahayag sa media, kundi ang kanyang tagapagsalita lamang. Dinepensahan naman ni Duterte ang mga napiling miyembro ng gabinete. Mahuhusay raw ang kanyang mga pinili. Isa sa kanyang ipinagtanggol, si Las Piñas Representative Mark Villar na itatalagang kalihim ng DPWH. Puna ng ilan, may conflict of interest raw dahil bukod sa pagiging kongresista, si Villar ay isang real estate magnate. Mark naman, Villar, I said, draw me a map showing where your developments are sa real estate and avoid making a road or alley there. Yan ang ano ko sa kanya, para walang masabi yung tao. Inanunsyo naman ni Duterte ang iba pang magiging miyembro ng kanyang gabinete at mga itatalaga niya sa matataas na posisyon sa gobyerno. Napili niyang umupo sa dole si dating Justice Secretary Silvestre Bebot Bello III na unang kinonsiderang maging peace negotiator sa mga rebeldeng komunista. Ang NEDA, nais niyang pamunuan ni Dr. Ernie Pernia ng UP School of Economics. Si retired AFP Chief of Staff General Hermogenes Esperon ang magiging National Security Advisor. Presidential Advisor on the Peace Process naman si Jess Dureza. Ayon kay Duterte, pagtutunan ni Dureza ang rebelyon ng mga Moro. Ang Army Commander na si Colonel Rolando Bautista naman ang mamumuno sa Presidential Security Group. Si June Evasco, Secretary to the Cabinet. Tumanggi naman si Gilbert Chodoro na maging Defense Secretary at Peter Laurel na maging DepEd Secretary. Nagsalita rin si Duterte tungkol sa iba pang issue tulad ng paglobo ng populasyon. Ayon kay Duterte, kailangan na raw talagang paigtingin ng family planning sa bansa. Aniya, hindi raw dapat sundin ang pagtutol dito ng simbahang Katoliko. I will defy I take the opposite view. I defy the opinion of the church or the belief of the church. Gusto ko na talaga rin bumuga ngayon na para yung hindi pa ako presidente. Siguro, pag presidente na ako, then I should be, more circumspect. But for as long as I am not president and I can die tomorrow for all I care. Hindi ako na, when my time comes, it will come. Baski anong gawin ko. Pero sumobra kayo. Kayo rin ang naghingi nito. Kayo rin ang naghingi nito. I will lecture until June 29 the sins of the Catholic Church and whether or not you are still relevant. Alam mo, the most hypocritical institution in this Catholic Church. Sa Davao City raw, binibigyan ng 5,000 piso ang bawat babaeng nagpapalaygate. Hinahamon din daw ni Duterte ng debate ang mga obispong bumabatiko sa kanya. Sinisikapan ng GMA News na kunin ang reaksyon ng simbahang Katoliko sa mga pahayag ni Duterte. Sa usapin naman ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, handa raw siyang ipagpatuloy ang multilateral talks na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Pero kapag hindi raw ito umusad sa loob ng 2 taon, bukas raw siyang pumasok ang Pilipinas sa bilateral talks na siyang gusto ng China. Mula rito sa Davao City, Ian Cruz, GMA News.